seize them, and houses, and take them. They defraud a man of his home, a fellow man of his inheritance. Mga agaw-agawan ng mga magkakapatid sa mga mana, mga demandahan, mga magkaibigan sa umpisa, nung lumaki ang negosyo, naging gahaman pareho, nag-agawan na, nagkagalit, parehong nasira. Greedy and careless family members and partners may cause one's poverty. There is also another very important group that causes poverty, and this belongs to the other people group, and this is the state, the government, or elements in it. Corruption, for instance, in the collection of taxes. Kung ang lahat kasi yung naging pagpapabaya, bago ka magka-permit, bago ka magkaroon pa ng permit to occupy, at kung ano-ano, subukan mo mag-squat sa gitna ng luneta, walang pipigil sa'yo, tumira ka ng libreng 10 taon, bibigyan ka pa ng pera para umalis, bibigyan ka pa ng libreng lote. Saan kukunin yung ibibigay doon? Sa mga nagbabayad ng buwis, ng mga matitinong mamamayan. Huwag kayong magtaka kung bakit sobrang naghihirap ang Pilipinas, because we reward those who don't have anything and we punish those who work hard. Magtayo ka ng tindahan, nangingikil sa iyo ang pulis at ang gangster. Nandito na ang sanidad, nandito na ang fireman, nandito na ang everybody. Mandukot ka at walang namamansin sa iyo. No? Subukan mo magnegosyo ng gulay. Kada kanto merong staff na hihinto sa iyo. Inspection kunwari, magbabayad ka lahat. Subukan mong karnaper ka, ang bilis-bilis mo, wala malang tumugi sa iyo. You are being punished for being productive. Subukan mo magtinda, maghanap buhay, puro balakid, puro pahirap. Ang incentive ng ating gobyerno ay para sa foreigner lang, para dalhin nila ang capital dito. May incentive ba sila sa mga local people? Puro pahirap. So there's lack of support and policy to support in the industry. Ang maling pamamalakad, ang pinakamalakas na magpahirap sa Pilipinas. Ang maling pamamalakad ng sarili niyang pamahalaan. Sabi nga ni Balagtas sa Florante at Laura, sapagkat ang haring mahilig sa yaman ay mariing hampas ng langit sa bayan. Kaya napakalaking paghihirap ng mga tao. Hindi lang yon, hindi lang yung estado, yung mga tagaloob, pati tagalabas, ang mga bandido, ang mga tulisan. Subukan mo magtayo ng manukan sa mga bukid-bukid na malalayo, mga babuyan, kinikikilang ka. Huwag kang magbigay, babarilin yung mga tore ng tubig mo para tumulot, mawala ka ng tubig, puputulan ka ng kuryente, hirap na hirap ka. Maraming mga balikbayan na nag-ipon ng pera sa ibang bansa, uuwi dito para magnegosyo sa kanilang baryo, 3 buwan pa lang, nag-aalas sa balutan na, dahil kinikila na ng taga-gobyerno at tagalabas, ng mga naka-uniforme at hindi naka-uniforme, ng mga nakaboots at nakatapak, wala ka ng sulingan, kaya naghihirap ang bayan. Yan ang mga other persons. Pero hindi yan ang main topic natin, mga kapatid, kundi yung cause of poverty, who is the individual. The person himself who is poor. Habang lahat ng binanggit natin kanina, yung mga tamang pinagmumulan ng kahirapan, pero ang pag-usapan natin yung kaya nating kontrolin, and that is ourselves. Most poverty and want are self-made. They are self-perpetuated and self-imposed. Karamihan po ng karukahan, karalitaan ay likha din ng tao. Kung di man niya inimbento, itinuloy niya. O kaya ay inimprove pa niya. And this is our main focus. 10 personal causes of poverty and want. And personal ang pinag-uusapan natin. Huwag na nating panghimasukan ng Diyos kung siya ang may kagagawan. Sa usapan din natin ngayon, hindi natin kaya sigurong lutasin ang ginagawa ng tagaloob at tagalabas, ng gobyerno at ng laban sa gobyerno. Hindi natin kayang lutasin yung ugali ng mga kamag-anak nating para mga limatik na sumisip-sip sa ating mga dugo. Ang atin na lamang isipin ay ang ating sarili at anong pwede nating magawa. This can be prevented. And one of the causes of poverty and want is laziness, katamaran. Sa likod ng isang taong mahirap, kadalasan ay napakalaking dahilan ang katamaran. Hindi lahat. May mga masipag na mahirap pa rin. Pag-uusapan natin yan mamaya. Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Marami pong dati mga mahirap na nakaahon sapagkat talaga nagsikap. Pero paano ka makakaahon kung tatamad-tamad ka? Proverbs 28:19, he who works his land will have abundant food, but the one who chases fantasies will have his fill of poverty. At yan, ang mga fantasy na itinitinda ng mga teleserye, ng mga pelikula na sampalan ng sampalan at iyakan ng iyakan. Para ka mayumaman, kailangan makapag-asawa ka ng foreigner,
o ikaw ay nagtitinda ng bayabas, nasagasaan ka ng Mercedes-Benz, bumaba ang pagkagwapo-gwapong may-ari noon at na-inlove sa'yo, kahit isa kang kampanerang tuba, at pagkatapos ay papakasalan ka at nahango ka, o kaya hirap na hirap kayo, biglang may darating na tao na dinalang ka ng kayamanan, may namatay ka palang uncle na hindi mo kilala at ikaw ang pinamanahan. Puro mga fantasy, mga guni-guni, puro pagtakas sa katotohanan na hindi nakakalutas ng kahirapan. Kaya sobrang dami ang nagsusugal sa ating bansa. Habang pahirap ng pahirap, pahaba ng pahaba ang pila ng mga nagsusugal. Kasi hindi na sila naniniwala na sila ay mapapaasenso ng trabaho. Hindi na sila umaasa sa pagsisika para mahango. Nag-iintay na lang sila ng himala o na magic. Ang Pilipinas ay isang napakamadasaling bansa, pero magtataka ka, isa sa mga pinakapobre. Kasi meron tayo mga hindi na dapat ipinagdarasal, dapat ginagawa natin. Tapos dinadaan mo sa dasal, pinaghihintay mo ng himala. Ang mga bagay na itinakda ng Diyos na tao ang gagawa. Kaya kahit anong dasal lang gawin mo, hindi gagawin para sa iyo ng Diyos, sapagkat binigyan tayo ng karapatan, kakayahan, karunungan na pakilusin ang ating daigdig ayon sa ating ninanais. Pero sobrang itinuturo rin siyempre ng mga makapangyarihan sa Pilipinas ang dasal, hindi dahil sila ay makadiyos, hindi dahil sila ay madadasalin o mapaniwalain sa mga himala, kundi ito ang pangbangag nila sa bayan. Tinuturuan nila ang bayan na mamanhid sa kanyang mga hapdi, binibigyan nila ng drugs, ng opium, at ito'y relihiyon. Kaya magtataka kayo na ang lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay madadasalin, lalo at may mga press. At ang solusyon sa lahat ng political problem ay prayer rally. No? Pagka nga naman naubos na yung mga lakas mo kakakampay, kasasayaw, katutugtog ka, madadasal, ay hindi ka nagagawa ng practical na paraan. Hindi ko po minamaliit ang panalangin, mahalaga yan. Pero hindi lahat ay dinadaan sa panalangin kung ikaw ay binigyan naman ng Diyos ng karunungan para kumilos at gawin kung ano ang tama. Pero yan ang pambulag ng mga makapangyarihan sa bansang ito sa napakaraming tao. Sila'y lunurin, lasingin sa relihiyon para huwag na silang gumawa ng mga practical at mga kaya nilang gawin. How many lazy relatives does every productive Filipino has? May isang nagtatrabaho sa pabrikang si ate, ilan ang nakaasa? Ilan ang nakaasa sa bawat isang OFW na umaasa lamang ang mamahal pa ng mga cellphone, may bread toaster pa sa loob? Lagi na lamang gusto pa mag-party, mag-ganito, mag-ganyan. Akala mo mga namumulot na mga pera ang mga magulang sa ibang bansa. Puro kayabangan ang inaatupag at puro mga luho. Nakaasa, nakatanghod, nakahingi. Kaya tuloy, hindi na makauwi-uwi ang ating mga kababayan. Niyayakap na lang ang lahat ng dusa at hapdi at hirap sa dami ng mga umaasa. Laziness is a cause of poverty. And one of the areas of laziness is late activity, lateness. Kikilos din lang, huli-huli pa. Proverbs 20 verse 4, a sluggard does not plow in season, so at harvest time he looks but finds nothing. Pag hindi ka nag-araro at nagtanim sa tamang panahon, pag anihan na, wala ka rin aanihin. At marami pong tao huli kung kumilos. At bagamat meron tayong mga kapatiran ngayon na talagang medyo huli na para paalalahanan ngayon, pero para sa mga mas bata-bata pa, hindi pa huli para paalalahanan. Kung kukuha kayo ng insurance coverage, kumuha na kayo habang bata pa dahil mas mura ang premium. Kung kukuha kayo ng health coverage, kumuha na kayo habang bata pa kayo dahil pag may pre-existing illnesses na kayo, hindi na kayo tatanggapin o kaya ang mahal-mahal na ng ibabayad nyo. Yung ating mga lola, mga magulang nung unang panahon, sapagkat iba naman ang pananaw nila noon, sila iniaasa na lang sa mga anak ang pagtanda. At siguro ngayon, may generation pa tayo na nakaganon talaga dahil ganon ang kinalakihan nila. Pero kayong mga young people, mga young adults, pagsikapan ninyo na isaayos din na inyong retirement. Ilagay nyo sa tama, magkaroon kayo ng savings, ng investment, o kaya mga insurance, para hindi naman basta ihuhulog nyo na lang ang bangkay nyo sa inyong mga kamag-anak pag namatay na kayo at bahala na sila. Kailangan asikasuhin nyo yan. Kasi isang pagkakasakit, isang kamatayan sa pamilya, naghihirap ang lahat. Dahil walang paghahanda yung may katawan. Basta pag natumba ako o namatay ako, ibubuwal ko na lang ang bangkay ko, bahala kayo sa akin. Ganun na nangyayari. Kailangan pinaghahandaan na yan habang maaga. So you plant in time, in season. You invest early. Hindi inuubos ang mga kinikita ng mga young professionals sa kung ano ng mga luho at mga gadget. Ihanda nyo dahil tatanda rin kayo at nagbabago ang panahon. Lalo sa Pilipinas, kahit ngayon 12 ang anak mo, hindi ka na makakaasang may kasama kapag tanda mo. Kasi lahat ay gusto maglayasan dahil nga sa mga tagaloob at tagalabas na nagpapahirap sa bala ng Pilipino. Another element of that laziness